Binago ko lang ng kaunti ang bangka natin pero hindi ko inasahan na halos mamatay sa takot si tatay. Paanong nagkaroon ng kanya ng barkong pandigma at 2 machine gun turret ang isang bangkang pangisda? Ano to, mayroon pa talagang missile launcher? May kasalanan ba sa langit ang mga isda? Sa sobrang takot ni tatay gusto na niya akong isuko agad sa pulis. At ginawa ko lang naman ito dahil sa nakaraang buhay ko inatake ng mga pirata si tatay habang nangingisda. Namatay ang buong pamilya namin sa kamay ng mga pirata kaya sa muli kong pagkabuhay. Hindi ko pinigilan si tatay na pumalaot, sa halip ginamit ko ang aking abilidad para gumawa ng mga armas pandagat. Ginawa kong parang isang warship ang bangka namin at sumama ako sa kanya sa dagat. Isang araw bago kami umalis dinala ko sa pantalan ang mga armas na ginawa ko. Tuwang-tuwa kong sinabi kay tatay, dahil dito ang barko nating Yunhai ay nasa dagat na. Hindi na tayo matatakot sa mga pirata, iyong nasa pinakadulo. Iyan ang AK-630, isang double-barreled 6 na 30mm close-in naval gun. Kayang-kaya nitong durugin ang mga pirata. Ito naman ay isang Type 65 na anti-fragment grenade launcher. Para ito sa mga piratang lumalangoy palapit sa barko natin. Mayroon ding 2 14.58mm machine guns. Gaano man karami ang pirata sa Gulf of Aden, lahat sila ay uubusin natin, pero ang tatay kong si Lin Zhenghai ay tulala na lang. Kahit hindi siya sundalo, sanay na siyang maglayag. Marami na rin siyang nakitang barkong pandigma ang mga kanyan at baril na ito. Isang tingin pa lang alam na niyang galing ito sa barkong pandigma, agad na natarante si Lin Zhenghai. Anak, tama na, huwag ka nang magsalita. Saan mo naman ninakaw ang mga yan? Ikamamatay natin to. Kakapasa mo lang sa Tsinghua University, hindi tayo pwedeng gumawa ng ganitong pagkakamali. Pero nadadalhin na kita ngayon sa pulis para umamin. Halika na, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Sabi ni tatay habang hinihila ako para sumuko. Pilit kong inalis ang kamay niya. Ano bang pinagsasabi mo? Sinong nagnakaw? Ako mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Habang sinasabi ko iyon, dahan-daang lumapit ang tiyuhin kong si Lin Zhenjiang at tinawanan ang mga gamit. Jinglan, saan mo nakuha ang mga movie props na ito? Mukha pa namang totoo. Natigilan si Lin Zhenghai. Agad siyang nagtanong, kuya, sabi mo movie props lang ito, hindi kaya totoo ang mga ito? Nakita ko na to sa TV, halata namang peke yan. Saka teenager pa lang si Jinglan, saan naman siya kukuha ng mga ganyan? Nagpapaloko ka lang sa kanya nang makitang mukhang kumbinsido ang kuya niya. Hindi malaman ni Lin Zhenghai kung matatawa o may iyak sabay batok sa noo ko. Ikaw na bata ka, nakapag-aral ka lang ng konti, niloloko mo na ang tatay mo. Tay, totoo po lahat ng ito, bakit ayaw ninyong maniwala? Sige na, naniniwala na si tatay, isakay mo na yan sa barko. Sinasakyan lang pala ako ni Lin Zhenghai habang tumatawag na siya ng tulong sa walkie-talkie. Nakita niyang gulat na gulat din ang mga kamag-anak namin tulad niya kanina. Agad na tumawa si Lin Zhenghai at ipinaliwanag sa lahat, huwag kayong mag-alala. Props lang ang mga ito, takot lang si Jinglan na makasalubong tayo ng pirata kaya dinala niya yan para takutin sila. Parang panakat lang ng uwak sa bukid, hahaha. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang marinig iyon at nagmamadaling isinakay ang mga sandata sa barko. Walang tigil pa nilang pinupuri kung gaano makatotohanan ang mga props na tulala na lang ako. Pero tinamad na akong magpaliwanag pa props kung props. Basta't maprotektahan nito ang kaligtasan ng lahat, ayos na, para hindi na ako itakwil ng tatay ko. Kinabukasan umalis na sa daungan ng cargo ship ayon sa plano patungo sa isa pang pantalan. Dadaan ito sa military checkpoint para sa inspection. Hindi nagtagal sa loob ng military checkpoint. Nakaupo sa opisina si Station Chief Wang Bingyi at nagbabasa ng dokumento nang biglang pumasok ang isang sundalong hirap na hirap huminga. Diretsyong binuksan ng malakas ang pinto ng opisina. Station Chief, may malaking problema, may lumitaw na armadong barko sa karagatan na hindi matukoy kung saan galing. Mukha itong ordinaryong cargo ship pero may nakakabit na 2 6-barreled na kanyong pandepensa ng barko. Sumabog ang isip ni Wang Bingyi, 2 6-barreled na kanyong pandepensa. Kung magpapaputok iyon sa malapitan baka walang makatakas na barko sa pantalan. Parang hangin na tumakbo si Wang Bingyi sa observation deck at nakita nga ang mga sandata sa barko. Eksakto sa sinabi ng sundalo ang kalibre ng kanyong iyon. Natayang nasa 30mm pataas, kailangang ilikas agad ang mga tao. Kasabay nito humingi ng tulong sa nakatataas. Ano bang ginagawa ng mga tao sa radar station? Paano sila nagkaroon ng ganito kalaking kapabayaan? Galit at nag-aalala si Wang Bingyi. Sakto namang may isa pang sundalong sumigaw, Station Chief. Ang Yunhai Ocean Cargo Ship na may numerong 89757 ay humihiling na dumaong para sa inspection. Natigilan si Wang Bingyi at itinaas ang kanyang hypo-red binoculars para tingnan mabuti. Ang numero ng hindi kilalang armadong barko ay 89757 din pala. Nakasulat din ng malinaw sa unahan ng barko ang salitang Yunhai. Ano ba talagang nangyayari dito? Kailan pa pinayagang maglagay ng armas sa mga lokal na cargo ship at ganito pa ka-advanced na gamit pandagat? Agad na bumalik si Wang Bingyi sa opisina, binuksan ang computer para tingnan ang impormasyon ng rehistro ng barko. Pagkatapos basahin ang mga detalye, kinuha niya ang communication system. Calling Yunhai Ocean Cargo Ship, ako si Station Chief Wang Bingyi ng Haizhou Military Checkpoint. Ano ang tungkol sa mga armas sa barko ninyo? Pagkatapos matanggap ni Lin Zhenghai ang tawag, ipinaliwanag niya ng buo ang tungkol sa paggamit ng props para takutin ang mga pirata.
Nakahinga ng kaunting luwag si Wang Bingyi pagkarinig nito, itigil niyo muna ang barko sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay personal siyang nanguna ng isang team para mag-inspeksyon, hindi nagtagal. Dahan-daang pumasok ang Yunhai sa daungan, agad namang inabot ni Lin Zhenghai ang mga kaugnay na dokumento. Kasama ang kanyang mga ID kay Wang Bingyi, kinuha ni Wang Bingyi ang mga papeles at sinuri itong muli ng maigi. Pagkatapos suriin ni Wang Bingyi ang mga ID at papeles, wala siyang nakitang anumang problema. Agad siyang nagutos na akyatin ng inspection team ang barko para isa-isahing suriin ang lahat. Nang tumingala siya at makita ang dalawang 6-barreled na kanyong pandepensa sa deck, natulala siya sandali base sa kanyang intuwisyon bilang isang sundalo sa loob ng maraming taon. Habang tinititigan niya ito, lalo itong hindi nagmumukhang props, kaya lumingon siya at tinitigan si Lin Zhenghai. Captain Lin, paano ninyo naisipang maglagay ng mga ganito sa barko? Sabi niyo pa para takutin ang mga pirata. Nang marinig niya ang tanong na iyon, si Lin Zhenghai naman ay mukhang mayabang, anak ko ang nagpaalala sa akin na hindi ligtas sa Gulf of Aden. Espesyal niyang kinuha ang mga ito para sa akin, nagulat din ako noon. Napakatalino ng anak ko, siya rin ang top-notcher sa college entrance exam ng Haijiao ngayong taon. Top-notcher sa college entrance exam, huwag mong sabihin ang pangalan ng anak mo ay Lin Jinglan. Oo, siya nga, may anak din si Wang Bingyi. Na kumuha rin ng college entrance exam ngayong taon, matagal na niyang naririnig ang pangalang iyon. Sa sandaling iyon bumalik ang ilang sundalong nag-inspeksyon sa ibang lugar para magulat. Hepe, wala namang problema sa kargamento ng barko. Kaso may isang kwarto sa pinakaloob ng bodega sa likod na nakalock. Pagkasabi nito, agad na sumeryoso ang mukha ni Wang Bingyi at mukha ring naguluhan si Lin Zhenghai. Hindi ba't maliit na bodega lang naman ang kwarto sa likod, yung tipong tambakan lang ng mga sira-sirang gamit? Bakit bigla na lang nilock ito nang makitang biglang naging tensyonado ang paligid? Agad akong humakbang para sumagot. Ako ang pansamantalang gumawa niyan para maging monitoring room. Nilagyan ko ng ground control radar at sound positioning system, may 2 computer sa loob. Nilock ko lang, paglabas ko bubuksan ko na ngayon ang pinto. Syempre kalahati lang ng katotohanan ng sinabi ko at hindi ko isiniwalat ang lahat. Ang totoong gamit ng 2 computer na iyon ay para tulungan ang malalaking armas sa labas. Para mabilis na matukoy ang kalaban at simulan ng pag-atake. Pagkatapos ay dinala ko sila sa bodega sa likod, kinuha ang susi at binuksan ang pinto. Unang sinulyapan ni Wang Bingyi ang surveillance screen sa computer at napunta ang tingin niya sa 2 kahon sa sulok. Sa isang tingin ay biglang nagbago ang itsura niya, mayroon palang 2 set ng 30mm close-in defense weapons sa loob. At isang general-purpose machine gun, ang kalidad at pagkakagawa ng metal. Agad siyang natigilan, mukhang totoong-totoo ang mga baril na ito. Inabot niya at kinuha ang isa at maingat na ininspeksyon ng paulit-ulit. Pero sa pinaka-importanteng bahagi may nakapa siyang puwang. Doon lang lihim na nakahinga ng maluwag si Wang Bingyi, saglit niyang inakala na totoo ang lahat ng iyon. Buti na lang at kulang ito ng mahalagang pyesa kahit anong gawin niya. Imposibleng makapagpaputok kahit isang bala nang makitang kumalma na siya. Mabilis akong nagpaliwanag, ginawa ko ang mga yan kasabay ng paggawa ko ng close-in naval gun. Ginamit ko ang mga natirang materyales at pyesa para buuin ang mga iyan. Tumango lang si Wang Bingyi at hindi na nag-usisa pa. Tutal naman ay talagang delikado sa dagat nitong mga nakaraang araw, 3 buwan na ang nakalipas nang magkaroon ng insidente sa Gulf of Aden. Ngayon mas nag-iingat na ang mga cargo ship, bukod pa roon nalaman niya na ang pamilya naming Lin ay galing sa lahi ng mga mangingisda at napakalinis ng record namin sa loob ng maraming taon. Sa huli pumirma pa rin siya para paalisin kami bago lang siya umalis. Lumingon ulit siya sa close-in naval gun sa deck, masyadong nakakatakot tingnan ang bagay na yan. Tandaan yung takpan yan ng lona para hindi mapagkamalan ng iba. Sige, paulit-ulit na tumango si Lin Zhenghai bilang pagsang-ayon. Habang pinapanood ko si Wang Bingyi at ang mga tauhan niya na papalayo, hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga. Buti na lang at tinanggal ko na agad ang mga mahalagang pyesa, kung hindi malaking problema sana ang kinaharap namin ngayon. Hindi nagtagal ay muling naglayag ang Yunhai, nakatayo ako sa gilid ng barko at nakatingin sa malawak na karagatan. Bigla na lang may kamay na tumapik sa balikat ko, anak. Kikita tayo ng milyon-milyon sa biyaheng ito, pagbalik mo mag-aral ka ng mabuti. Huwag mo nang alalahanin ang mga problema sa pamilya pagtanda ko at hindi na makapagtrabaho. Saka ako aasa sa'yo. Tiningnan ko ang ngiti sa labi ng tatay ko. Lihim kong ikinuyom ang aking mga kamao at nag-aalab sa puso ko ang matinding galit sa mga pirata. Sino ang mag-aakala na ang simpleng hiling na ito ay magiging walang katapusang pagdurusa sa ilalim ng apoy at bala ng mga pirata? Sa dati kong buhay pinahirapan ako nito araw at gabi sa loob ng 4 na taon. Hanggang sa namatay ako sa kalungkutan, kaya sa bago kong buhay, hindi ko pinigilan si Itay sa biyaheng ito dahil gusto kong ipatikim sa mga piratang iyon. Ang utang na dugo ay binabayaran ng dugo, ang gumagawa ng masama ay tiyak na mapapahamak. Nakakabagot ang mga araw sa dagat, sa Yunhai, pagkatapos ng mahigit 20 araw. Sa wakas ay nakapasok na ang cargo ship sa Somalia, at kinabahan ako ng husto. Para maagang matuklasan ang mga pirata, buong araw akong may hawak na larga bista at nagmamasid. Nang araw na iyon, hindi pa ako nagtatagal sa pagtingin nang makakita ako ng kakaibang alon sa malayo. Agad na nakuha nito ang atensyon ko dahil karaniwan ng mga alon sa dagat ay paaba ang hugis, pero itong nakikita ko ngayon
ay malinaw na parang gawa ng yate o speedboat. Kumunat ang noo ko at hinigpitan ang hawak sa aking larga vista. At tama nga, nakakita ako ng isang maliit na itim na tuldok sa malayo na mabilis na papalapit sa aming direksyon. Pirata, sigurado akong mga pirata ito. Agad akong tumalikod at tumakbo sa cabin, pa. Mukhang may mga pirata sa Timog Silangan, napakabilis ng kanilang pagdating. Malamang tayo na ang puntirya nila, bilisan mo tingnan mo. Si Lin Zhenghai na groggy pa sa tulog ay biglang napabangon sa narinig. Kinuha niya ang larga vista mula sa akin, tumakbo sa deck at tumingin sa malayo. Ngunit sa kanyang nakita, si Lin Zhenghai ay biglang natulala. 12 ng speedboat, bawat isa ay may sakay na 4 hanggang 5 tao. At lahat sila ay may hawak na armas, mga classic na rifle, AK, at submachine gun. Mayroon pang ang mga rocket launcher, halos sa isang iglap lang. Agad na pinindot ni Lin Zhenghai ang alarma sa tabi niya, atensyon sa lahat. May mga pirata na sakay ng speedboat na papalapit sa ating direksyon, itodo ang bilis ng makina. Iwasan ang mga pirata sa lalong madaling panahon, lahat sa barko ay nagsimulang magpanik. Gulat na nakatingin sa malayo, mamamatay na ba tayo? Ayoko pang mamatay, sumuko na lang tayo agad. Ibigay na natin ang mga gamit sa kanila, baka sakaling maligtas pa ang buhay natin. Ayokong mamatay, hindi pa nga ako nagkakajowa. Kapitan Lin, bilisan mo kausapin mo sila. Pwede nating ibigay ang pera sa kanila, habang naririnig ang mga nagpapanik na iyak ng mga tao. Manahimik kayong lahat, sa tingin nyo ba palalagpasin tayo ng mga pirata kung magmamakaawa tayo? Pagkasabi nyon, kinuha ni Lin Zhenghai ang satellite phone para humingi ng tulong sa lokal na autoridad. Ngunit nang marinig ng kausap ang sinabi ni Lin Zhenghai, sinabi lang nito na magpapadala sila ng tauhan para maghanap. Habang naririnig ang tamad at walang ganang boses sa kabilang linya, namutla ang kanyang mukha. Pero hindi niya sinabi sa mga taong nakapaligid, sa halip ay tumawag siya pabalik sa Haizhou military checkpoint. Nang marinig ni Wang Bingyi na humihingi ng tulong ang Yunhai, nataranta rin siya at agad na sumigaw sa sundalong katabi niya. Bilis, kontakin ang lokal na Coast Guard. Tanungin mo kung ano ang sitwasyon, agad namang kumilos ang sundalo sa tabi. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, Chief, sabi nila nagpadala na sila ng mga tao. Pero dahil malayo raw, aabutin daw ng hindi bababa sa 4 na oras bago makarating. Pinalo ni Wang Bingyi ang command console, nag-isip sandali at nagpatuloy sa pagsasalita. Bilis, tingnan mo kung may mga frigate na nagpapatrolya malapit sa Yunhai. Sabihin mo na may mamamayan ng Dragon Country na nakasagupa ng pirata at humihingi ng suporta, kinuha ng sundalo sa tabi ang keyboard. Pagkatapos ng mabilis na pagtipa, nalaman niyang ang Fokker Frigate Formation ng Beautiful Country ay nagpapatrolya sa malapit, ngunit nang marinig ito ng kausap, nanunuya itong sumagot. Ang mamamayan ng Dragon Country ninyo ay nasa panganib dahil sa mga pirata, anong kinalaman niyan sa amin? Kung gusto ninyong iligtas namin kayo, hindi naman imposible hayaan ninyong opisyal na mag-apply ang Dragon Country ninyo sa bansa namin. Kapag dumating na ang application saka kami pupunta para sumagip. Nang marinig ito ni Wang Bingyi halos maduraj na ang kanyang mga ngipin, naramdaman niya ng malalim ang sakit ng isang mahinang bansa na walang diplomasya. Subalit sa sandaling ito isang sundalo sa tabi niya ang biglang nagsalita na may halong pag-aalala. Naku, masama po hepe, ang satellite signal natin malapit sa karagatan doon. Biglang na-block lahat ng satellite signal sa lugar ng Yunhai ay hindi magamit. Nang marinig ang ulat ng sundalo para tinamaan ng kidlat si Wang Bingyi. Namutla ang kanyang mukha, ano pa ba ang hindi malinaw dito? Sila mismo ang pumutol ng satellite signal, sila ang protector ng mga piratang iyon. Sa pag-iisip sa henyong binatilyong iyon napaupo si Wang Bingyi sa silya. Puno ng matinding kawalan ng pag-asa ang kanyang puso kasabay nito. Sa Yunhai cargo ship tinitingnan ni Lin Zhenghai ang kanyang satellite phone. Ang mensaheng walang serbisyo ay nagdulot sa kanya ng matinding desperasyon. Lumingon siya sa mga nagpapanik na tao, wala na tayong ibang paraan. Kaysa magpahuli na lang, mas mabuting labanan natin sila. Para bigyan ang mga bata ng kaunting oras para makatakas pagkatapos niyang magsalita. Isang mas matandang lalaki mula sa karamihan ang tumayo, oo tama. Labanan natin ang mga walang hiyang iyon kahit hindi natin sila kaya. Kailangan nating lumaban ng buong lakas para makakagat man lang tayo sa kanila. Hayaan ninyong tumalon agad ang mga bata sa barko at huwag na silang umakyat muli. Ang maingay na cabin ay dahan-daang tumahimik, may kumuha ng bakal na tubo. May dumampot ng kahoy na pamalo, oo nga. Kaysa maupo at maghintay, mas mabuting labanan natin ang mga walang hiyang piratang ito. Nakita ni Lin Zhenghai na hindi na nagpapanik ang mga tao, naisip niyang mag-iwan ng huling salita sa kanyang anak. Ngunit nalaman niyang wala na ito noong lalabas na sana siya para hanapin ito. Pumasok ako sa cabin, tumingin ako sa lahat at sumigaw. Huwag po kayong mag-alala, kaya nating harangin ang mga pirata. Agad na napatingin sa akin ang lahat, tumingin ako ng seryoso kay Itay. Itay, sinabi ko na sa iyo. Ang mga armas na ginawa ko ay hindi modelo totoo ang mga ito. Matapos sabihin iyon, inilipat ko ang 2 kahon sa gitna, mula sa isa sa mga kahon ay kumuha ako ng isang machine gun. Pagkatapos kumuha ako ng mga mahalagang pyesa mula sa kahon sa tabi nito. Mabilis kong binuo ang machine gun, pakiusap mga nakatatanda, maniwala kayo sa akin. Hindi ko isusugal ang buhay ko at ang buhay ninyo, ang mga kabataan, sundan ninyo ang ginagawa ko.
At buuin ang lahat ng pyesa sa loob ng kahon puno nang hindi makapaniwalang tingin ang mga tao sa barko. Ngunit pinilit nilang isantabi ang pagdududa sa kanilang mga puso at nagsimulang kumilos kasabay nito. Sa karagatan isang grupo ng mga pirata ang masayang nagpapatakbo ng kanilang mga speedboat. Puno ng kabaliwan at pananabik ang kanilang mga mata subalit nang ang kanilang mga bangka ay malapit nang umabot sa 3 nautical mile mula sa cargo ship ang mukha ng isa sa mga tagabantay ay nagbago. Dali-dali siyang tumakbo sa kanilang hepe na si Hassan Sola at iniulat ang kanyang nakita. Si Hassan na may sigarilyo sa bibig ay kinuha ang larga vista mula sa pirata sa tabi niya at sumilip. Agad na kumunat ang kanyang noo bakit may kanya ng barko sa barkong ito. At marami pang taong nag-ooperate ng mga machine gun hindi ba't sabi ninyo cargo ship lang ito. Ngunit nang tingnan niyang maigi tumawa si Hassan. Kahit na may hawak silang mga baril halatang nagpapanik sila. Yung iba nga wala man lang baril hawak nila tubo lang na bakal. O kaya pamalong kahoy naramdaman ni Hassan na parang nabasa na niya ang lahat. Lalong naging sabik ang ekspresyon sa mukha niya casual niyang ibinaba ang larga vista at ngumiti. Huwag kayong mag-alala sinusubukan lang tayong lokohin ng mga tandang to. Kahit may hawak silang armas kitang-kita sa mukha nila ang takot. Yung iba nga pamalo lang ang hawak para magmukhang marami halatang panlinlang lang. Ewan ko kung saan nila nakuha yung mga props na yan mga kapatid sugod. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na baril na intindihan ng mga alagad na pirata. Lalo silang humanga kay Hassan at pinaharurot ang mga speedboat papunta sa Yunhaihaw. Samantala sa cargo ship na Yunhaihaw. Pagkatapos kong ipamahagi ang mga machine gun para sa depensa pumunta ako sa inihandang weapons command room. Ginamit ko ang radar para i-lock ang mga target na naghihintay na pumasok sila sa patibong. Sayang lang at minadali ang paghahanda ngayon walang infrared sensor at face locking system. Pangkalahatang direksyon lang ang kaya kong puntiryahin hindi ito ganap na tatama ng eksakto. Pero sapat na to para sa mga piratang to sa wakas nang nasa 2 hanggang 300 metro na lang ang layo ng mga speedboat. Nagsimula akong magbilang sa isip ko 5. 3, 2, 1. Pagkatapos ng pagbibilang ko. Gumawa ng mekanikal na tunog ang mga kanyan sa deck at sunod-sunod na nagbuga ng apoy at bala. Yung mga speedboat na namumuna at pinakamabilis agad-agad na sumabog. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang naganap sa dagat sa isang iglap lang natupok ang mahigit 10 sa mga speedboat nila. Natulala ang mga natirang pirata sa nangyari yung iba hindi na nakakilos para bumalik. Sa sobrang takot ay nagkagulo sila at nahulog sa dagat. Ilan lang ang nakatakas sa sobrang taranta wala na ang tapang na dala nila kanina. Hindi makapaniwala ang lahat sa Yunhaihaw habang pinapanood ang nangyari at pagkatapos ay nagsigawan sa tuwa. Nanalo tayo, totoong nanalo tayo. Naitaboy natin ang mga pirata totoo ang mga armas na ito. Totoo nga hahaha hindi na tayo mamamatay. Hahaha ang bilis tumakbo ng mga piratang yun. Hindi man lang ako nakaputok ng baril ang lahat ay nalunod sa sobrang saya dahil nakaligtas. May tumatawa may umiiyak, hindi nawawala ang takot na lilipat lang. Sa kabilang banda ang mga piratang tumatakas ng buong bilis ay hindi pa rin makabangon sa pagkabigla. Mga demonyo. Lahat ng taga-Longguo ay demonyo sobrang nakakatakot. Gusto ko nang umuwi kay inay hawak-hawak ni Hassan ang kanyang hita na may tama ng bala. Habang tinitiis ang matinding sakit kinuha niya ang kanyang satellite phone. Nang magkaroon ng signal agad siyang tumawag sa isang numero. Boss sa tingin ko na double cross tayo. Malinaw na sinabi nilang merchant ship lang pero isa pala yung nakakatakot na nagkukunwaring barkong pandigma. Walan tayo ng mahigit 20 speedboat at halos 100 katao. Ang boss sa kabilang linya ay iniikot ang kanyang red wine habang nakikinig sa ulat ni Hassan. Agad siyang nagalit naglakas loob ang mga gagawang yun na bigyan tayo ng maling impormasyon. Ibalik mo ang mga tauhan mo para magpahinga ako na ang pupunta at kakausapin sila. Pagkasabi niyan direkta niyang tinawagan si Ross Coleman ang commander ng Fokker aircraft carrier. Subalit nang marinig ni Ross na may mga armas ng barkong pandigma sa barko ng Longguo. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang tanong ng kausap. Agad niyang ibinaba ang tawag at nagbigay ng utos sa Folk Frigate Fleet. Umalis kayo ngayon din at pumunta sa lugar ng Yunhai cargo ship ng Longguo. Ginawa ng mga hanggal na iyon na military frigate ang isang merchant ship labagian sa international treaty. Pumunta kayo roon kumuha ng litrato bilang ebidensya at pagkatapos ay palubugin niyo sila. Kunin ang mga kargamento pagkatapos ibigay ang utos. Humalakhak ng malakas si Ross at sa mga sandaling iyon sa Yunhai. Pinapanood ko ang mga taong nagdiriwang nang bigla akong may naalala. Sa dati kong buhay matapos ang sinapit ni Papa at ng iba pa noong 2007 palagi kong sinusubaybayan ang balita tungkol sa Gulf of Aden. Noong bandang 2010 may mga sabi-sabing kasabwat ng mga pirata ang mga bansa sa kanluran. Idagdag pa ang biglaang pagkawala ng satellite signal kanina mahirap na hindi ka magduda. Bilis itigil nyo yan baklasin ang lahat ng kanya ng barko. At pagkatapos lang naming magbaklas natano namin sa malayo ang Folk frigate ng mga Amerikano. Papalapit mula sa malayo sila na nga itong mga panggulo. Bigla akong nakaisip ng isang magandang ideya. Tumingon ako kay Papa bilis magpadala ka ng isang open code telegram. Sabihin mo lang salamat sa warship ng mga Amerikano sa lahat ng ginawa nila para sa amin. Gagawin namin ang lahat para magpasalamat sa kanila at tandaan na magpadala ng maraming kopya. Nang marinig ito natigilan si Lin Zhenghai.
Ang iba sa pamilya Lin ay natulala rin tayo mismo ang nagtaboy sa mga pirata. Bakit natin sila pasasalamatan nang makita ang reaksyon ng lahat? Hindi ko na itinago pa at diretsyong ipinaliwanag. Papag-isipan ninyong mabuti, bakit may nagpapatrulyang warship ng mga Amerikano sa malapit pero ang mga pirata dito ay sobrang talamak pa rin? Maniwala kayo sa akin, tama ito. Sa kabilang banda sa fault frigate ng mga Amerikano pinapanood ni Captain Charles Walker ang magulong karagatan. Tumingin siya sa Yunhai sa malayo at isang mapagmalaking ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Kailangan lang abutan ng Yunhai at kunan ng litrato para maging isang malaking tagumpay. Habang pinapangarap ni Charles ang kanyang promosyon, biglang tumawag ang commander ng Falk aircraft carrier na si Ross. Nieta, ano ba ang ginawa ninyo? Bakit sinasabi ng mga taga-Longbow na tinulungan ninyo silang magtayo ng patibong? Para labanan ang mga pirata, ikaw na hanggal. Kailan ko tinulungan ang mga taga-Longbow na labanan ang mga pirata habang pinapakinggan ang galit ni Ross? Naguguluhan si Charles at sa mga sandaling iyon, biglang may nagabot sa kanya ng isang telegrama nang makita ang nilalaman. Pakiramdam ni Charles ay nasira ang araw niya salamat sa frigate ng mga Amerikano. Sa pagtulong sa cargo ship ng Longbow na talunin ang mga pirata, magdodonate kami ng 10,000 RMB bilang pasasalamat. Sana ay huwag itong maliitin ng mga Amerikano, sinuntok ni Charles ang mesa. Sobrang galit sa kanyang puso, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para palubugin ang Yunhai. Pero dahil nakatanggap sila ng telegrama, ibig sabihin kumalat na ang balitang nakaligtas ang Yunhai. Kung kikilos kami ngayon, malaki ang magiging problema. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin sa wakas ang lokal na Coast Guard. Pero ang patrol boat ay hindi lumapit sa Yunhai para magtanong, sa halip ay tumigil ito sa tabi ng frigate ng mga Amerikano. Mukhang natanggap din ng mga ito ang ating open code na telegrama. Akala ko talaga Amerika ang kumilos, nagmamadali, tuloy akong magpasalamat sa kanila. Hindi ko lang alam kung ang kapitan ng barko de gyera ng Amerika marinig ang papuri mula sa lokal na Coast Guard. Matutuwa ba siya o may inis hanggang sa samuka ng dugo? Pero sa sandaling iyon, biglang may tumunog sa isip ko. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagkumpleto ng iyong unang karanasan sa bagong armas. Matagumpay mong napatay ang 102 pirata. Nakakuha ng S+ na grado at gantimpalang 3,000 puntos. Habang tinitingnan ng system panel sa harap ko, hindi ko maiwasang matigilan. Isang beses lang gumamit ng armas ganito, nakarami ang napatay, paano pa kung susubukan ko ang iba pang mga bagong armas sa hinaharap? Kailangan ko pa bang pumatay ng tao? Hindi pwede. Kinilabutan ako pero agad ko ring naunawaan. Ang mga piratang tulad nila na maraming kasamaan ay nararapat lang mamatay. Ang ginawa ko ay pagpapatupad lang ng katarungan. Matapos kong pakalmayan ang sarili ko, tumingala ako sa malaking barko de gyera ng Amerika sa unahan. Sa panahon ngayon, ang teknolohiya ng Longbow ay mas mababa pa rin kumpara sa Amerika. Sana lang mayroon ako ng teknolohiya ng barko de gyera ng Amerika, kasi simula pa lang ng ideyang iyon sa isip ko. Narinig ko na ang paalala ng system sa aking tenga, posible iyon, host. Ang system na ito ay kayang suriin ang proseso base sa aktwal na bagay. Umakyat ka sa warship ng kabilang panig. Maaari kang gumamit ng puntos para pag-aralan ang teknolohiya ng barko de gyera. Sa narinig ko ay labis akong natuwa. Ang barko sa harap ko ay isang aktibong barko de gyera ng Amerika. Marami itong mga advanced na teknolohiya na sa tingin ko ay wala pa ang Longbow sa kasalukuyan. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito para kumita ulit. Hindi ko maiwasang kuskusin ang aking mga kamay. Sa kabilang banda, si Ross, ang commander ng Fokker aircraft carrier, ay halos sumabog na sa galit. Malinaw na isang magandang plano ito na 3 ibon ang tatamaan sa isang bato. Bakit kami ang nagdurusa ngayon? Ang dapat malaman ay dati gamit ang taktikang ito nilinlang nila ang napakaraming cargo ship ng ibang bansa at walang nangyari. Pero ngayon pa sila natalo ng Tianquan at ang mas malala pa. Nang lumabas ang telegrama ng pasasalamat, ang plano nilang patuloy na gamitin ang mga pirata para pag nakawan ang mga cargo ship ng ibang bansa ay mukhang hindi na posible. Bukod pa riyan, ang mga piratang iyon ay mapagtanim ng sama ng loob, baka sa hinaharap ang mga cargo ship ng Amerika ay maaaring maging target ng paghihiganti ng mga pirata. Isang magandang paraan para kumita ang bigla na lang nawala at sa mga oras na ito sa karagatan. Ang barko de gyera ng Amerika at ang barko ng lokal na Coast Guard ay dahan-daang papalapit sa Yunhai. Nang huminto ang mga barko, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking taga-Longbow. Ang sumakay sa Yunhai ay walang iba kundi ang lokal na embahador ng Longbow, si Wang Jingming. Tiningnan ni Wang Jingming ang mga tao sa Yunhai at hindi niya mapigilan ang pananabik sa kanyang boses. Pinapahirapan ko kayo, kung hindi lang sana kulang ang lakas ng hukbong dagat ng ating bansang pangguo. Hindi sana mangyayari ang ganitong bagay tungkol naman sa pagdating ni Wang Jingming. Ang lahat ay labis na naantig sa katunayan kahit hindi pa sabihin ni Wang Jingming. Naiintindihan ng lahat na hindi sa ayaw silang sagipin ng Longbow. Pero sa ganito kalayong distansya ay hindi talaga ito praktikal. Bukod pa rito, si Wang Jingming ay agad na pumunta kasama ang lokal na Coast Guard at sapat na iyon. Nakitang halos tapos na ang lahat sa kanilang pagbabatian, dumiretso ako kay Wang Jingming. Ambassador Wang, salamat po sa personal ninyong pagpunta sa pagkakataong ito. Kaya lang sa pagkakataong ito ay dahil sa barko de gyera ng Amerika na nagbigay sa amin ng napapanahong suporta. Kaya kami nakaligtas sa panganib, kaya gusto kong hilingin sa inyo na dalhin kami sa barko de gyera ng Amerika.
Gusto ko silang pasalamatan ng personal na nahimik sandali si Wang Jingming nang marinig ito. Sa totoo lang hindi siya naniniwala na ang Amerika ang sumagip sa kanila, gusto niya sanang magtanong para linawin ang lahat. Pero dahil nandyan ang local coast guard hindi na ako nagtanong. Ngayon na narinig niya ang sinabi ko na wala na ang pagdududa niya. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon at sa tulong ni Wang Jingming. Matagumpay kaming nakasakay sa Fokker frigate kasama si Papa, pero ang hindi alam ng lahat ay sa unang segundo pa lang ng pagsakay ko sa Fokker frigate may narinig akong sunod-sunod na system prompt sa isip ko. Congratulations host sa matagumpay na pagsakay sa Fokker frigate, kasalukuyang automatikong ina-analyze ang phased array radar ng frigate. Mga power technology tulad ng gas turbine units kasalukuyang ina-analyze ang launch system. Analysis progress 25% habang pinapakinggan ko ang boses sa isip ko. Halos hindi ko na maitago ang ngiti sa mukha ko, hindi nagtagal ay nakita namin ang kapitan ng frigate na si Charles. Pero napakalamig ng ekspresyon ni Charles habang nakatingin sa amin. Para siyang nakatingin sa kaaway pero hindi pa tapos ang analysis. Paano naman kami aalis agad pagkatapos lang siyang makita, kaya lumapit ako mismo kay Charles. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Sir, maraming salamat sa inyo, ang magandang bansa niyo ay tunay ng world police. Kayo ang buong tapang na tumulong sa amin at tiniyak ang aming kaligtasan. Gusto kong magpasalamat sa inyo mula sa kaibuturan ng puso ko habang pinapakinggan ito ni Charles. Naglabasan ang mga ugat sa noo niya sa galit, para siyang nakalunok ng langaw sa sama ng loob. Pero itong langaw na ito hindi niya malunok, at hindi rin niya mailuwa dahil kapag itinanggi niya, baka mabunyag ang pakikipagsabuatan nila sa mga pirata. Ang mas nakakainis pa ay itong binatang nasa harap niya, kahit parang walang problema sa sinasabi niya. Pero bakit parang may halong sarkasmo, nagngit-ngit si Charles. Ang protektahan ng mga sibilyan ay tungkulin naming mga sundalo ng magandang bansang ito. Kung wala na kayong ibang kailangan, maaari na kayong bumalik. Nakita kong pinapaalis na kami ni Charles pero ang analysis ko ay natigil sa 70%. Sistema, nag-isip ako at ngumiti ng malaki. Kagalang-galang na Ginoo, para magpasalamat sa inyo. Gumawa pa ako ng isang kanta para sa inyo, hayaan ninyo akong kantahin ito. Pakinggan mo ang pasasalamat ko dahil sa iyo. Naging mainit ang 4 na panahon dahil sa iyo. Ang mundo ay naging mas maganda habang nagpapatagal ako sa pagkanta. Tinitingnan ko ang analysis progress at nang umabot na sa 100%. Bigla akong huminto at tumalikod para umalis. Natigilan si Charles sa biglaang paghinto ng kanta, hindi pa tapos ang kanta. Bakit bigla na lang siyang tumakbo? Pakiramdam ni Charles ay subog na ang ulo niya ngayon. At pagbalik namin sa Yunhai sa ilalim ng proteksyon ni Wang Jingming at ng local coast guard. Nakarating kami sa port kung saan ay deliver ang mga kargamento. Pagkatapos makuha ang komisyon, nag-organisa si Wang Jingming ng isang malaking salo-salo. Sa kainan, direktang nagtanong ang lokal na pulisya tungkol sa barkong pandigma ng magandang bansa. Kung paano nila tinalo ang mga pirata, balak nilang isa publiko ito. Habang inangat-ngat ko ang hita ng pato sa kamay ko, pinalaki ko ang kwento ng mga nangyari sa dagat. Noong dumating ang mga pirata, takot na takot kami. Alam nyo ba na mga modelo lang ang mga armas sa barko namin? Wala kaming magawa kundi gamitin kung anong meron. May gumamit pa nga ng mop para pigilan ang mga pirata na sumampa. Ang tiyuhin ko pa nga habang pinipigilan ng mga pirata na sugatan ang braso niya ng bayanites sa dulo ng baril nila. Muntik na siyang mamatay sa barkong Yunhai. Nanlaki ang mga mata ni Lin Zhenghai na nakikinig sa tabi. Anong nangyayari? Anong pinagsasabi ng batang to? Kung tama ang pagkakatanda ko, natamba si kuya dahil sa sobrang taranta. Nagasgasan ang braso niya sa nakausling yero sa kubyerta, pero gallows lang naman yun. Pero hindi nagsalita si Lin Zhenghai, sa halip ay pilit niyang isinubo ang pagkain. Dahil baka hindi niya mapigil ang matawa, samantala ako naman ay patuloy sa masiglang pagkukwento sa mga lokal na pulis tungkol sa maningning na pagdating ng barkong pandigma ng Amerika. Nakesyo ang barkong pandigma ang nagbukas ng daan at sabay-sabay na nagpaputok ng kanyan. Basta sobrang astig at makapangyarihan. Kayang gawin ang lahat na parabang ang Amerika ang pinakamalakas sa buong mundo. Pero habang nakikinig ang mga taga roon ay may napansin silang kakaiba. Ganun ba talaga kalakas ang Amerika? Paanong ilang dekada na ang nakalipas ay natalo sila ng Dragon Country at tinatawag pa ng Amerika ang sarili nila na pulis ng mundo? Pero ang mga ginagawa nila ay iba namang usapan. Sa totoo lang, dapat galit sila sa Dragon Country, kaya bakit ang bait nila ngayon? Pero sa pagkakataong ito, hindi naman sila magsasalita para ipahiya ang Amerika. Kasi ang isang bansang tulad ng Amerika na nagpapakilalang pinuno ng mundo ay mahilig magbuhat ng sariling bangko. Kung maipapalabas ito ngayon, siguradong matutuwa sila ng husto. Pero ako lang ang nakakaalam na sa pagkakataong ito mukhang hindi magtatagal ang saya ng Amerika. Dahil kapag lumabas ang balitang ito, baka ang Amerika sa mga pirata roon. Ang natitirang reputasyon ay tuluyan na ring mawawala. Ang telegramang ipinadala ng Yunhai Hao kanina ay siguradong nakarating na sa mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa. Kung magpapadala pa ng isa pang telegrama si Ambassador Wang Jingming, siguradong magiging masaya to. At gaya ng inaasahan, mabilis na umalis si Wang Jingming para magpadala ng telegrama. Abala rin ako sa pagkain ng bigla. Nakita kong tumayo rin ang tripulanteng si Zhang Maokai na hawak ang tiyan at umalis sa salo-salo. Umunat ang noo ko at baka sa aking mga mata ang pagkainis. Noong dumating ang mga pirata, siya ang pinakamaingay sa Yunhai Hao.
Sigaw siya ng sigaw ng suko na talagang nakakainis. Isang kabataan pero wala man lang paninindigan kumpara sa mga matatanda sa barko. Habang nagkakasiyahan ng lahat sa kabilang panig ng dagat, halos mabaliw na sa pag-aalala si Wang Bingyi, ginawa na niya ang lahat ng magagawa niya. Pero wala pa ring dumarating na balita, nakatingin siya sa kumikinang na dagat sa malayo. 10 taon para sa hukbong katihan, 100 taon para sa hukbong dagat. Malayo pa ang lalakbayin ng hukbong dagat ng Dragon Country, nakakaawa na ngayon. Hindi man lang natin maprotektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Dragon Country, puno ng kawalan ng pag-asa at sakit ang kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon biglang gumana ang satellite phone. Narinig sa kabilang linya ang masayang boses ni Wang Jingming. "Old Wang, nahanap na ang batang tinutukoy mo at maayos ang lahat ng tao sa barko. Huwag ka nang mag-alala." Labis na natuwa si Wang Bingyi. Talaga magaling kung ganun. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Pero pagkatapos ng kasiyahan ay may isang tanong na lumitaw. Teka, paano sila nakatakas? Huwag mong sabihing biglang nakonsensya ang mga piratang iyon. Pero imposible yun, ang mga masasamang loob na yun. Paanong magkakaroon sila ng konsensya, Old Wang? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari, model? Sa totoo lang hindi ko rin masyadong maintindihan. Sabi nila tumulong daw ang frigate ng Amerika, ewan ko kung bakit biglang bumait ang mga yun. Habang nag-uusap sila biglang may kumatok sa pinto ni Wang Jingming. Hindi pa man naibababa ni Wang Jingming ang telepono nang makita niyang may isang binata na pumasok. Ngiting mapanuyo siyang tumingin kay Wang Jingming. "Ambassador, ako po si Zhang Maokay, isang alila sa barkong Yunhai." Nang marinig ang pagpapakilalang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Wang Jingming. "Isang alila sa barkong Yunhai? Bakit parang ang awkward pakinggan? Nabasa ko na ang lahat ng impormasyon tungkol sa Yunhai. Di ba't pamilya lang naman ng mga Lin ang nagpapatakbo noon? Paano nagkaroon ng alila?" Pero hindi ito sinabi ni Wang Jingming at pinaupo niya si Zhang Maokay. "Sige, sabihin mo sa akin, ano ang pangunahing trabaho mo sa barko nila?" Nang marinig ito nagkuskus ng mga kamay si Zhang Maokay. "Barko po yun ng pamilya Lin, sa kanila lang po sila mabait. Ibang apelyido po ako kaya napakasama ng trato nila sa akin. Sinasaktan at minumura lahat ng mahihirap na trabaho, ako ang gumagawa." Ginawa ni Zhang Maokay ang lahat para suran ng pamilya Lin. "Hindi lang ako makapapayag. Bakit naman pareho lang kaming galing sa iisang baryo? Hayaan na natin si Lin Jinglan na maging top scholar at magpasikat. Tapos ngayon nasa barko pa siya gumagawa ng mga armas at lahat sila pinupuri siya." Sa dami ng trabahong tahimik niyang ginawa, hindi man lang siya napapansin ng lahat. Nababaliw na sa inggit si Zhang Maokay at habang pinapakinggan ni Wang Jingming ang masamang tono ni Zhang Maokay, lalong kumunat ang kanyang noo at sinuri niya si Zhang Maokay mula ulo hanggang paa. Malinis tingnan ng mukha ng taong to at ang mga kamay niya hindi mukhang pangtrabahador. Hindi direktang sinabi ni Wang Jingming ang kanyang mga duda, sa halip ay tumango na lang siya. At sinenyasan siyang magpatuloy. "Ambassador, hindi niyo po siguro alam pero si Lin Jinglan at ang mga kasama niya lumabag po sila sa batas. Hindi po mga Amerikano ang pumatay sa mga pirata kundi sila Lin Jinglan. At yung mga nakalagay sa barko, hindi po yun mga modelo lang. Totoong mga armas po yun, lahat yun ay lihim na ginawa ng Lin Jinglan na yan. Kitang-kita ko po kung paano nila ginamit ang mga armas na yun para walang awang patayin ang mga pirata. Napaka-brutal po noon na mula po sa dugo ang malaking bahagi ng dagat. Anong cargo ship yan? Sa tingin ko sila ang totoong mga pirata." Habang pinapakinggan ni Wang Jingming si Zhang Maokay, natigilan siya ng husto. Hindi mga Amerikano ang tumalo sa mga pirata kundi ang mga tao sa cargo ship. At ano yung narinig ko kanina, yung binatilyong yun ay nakagawa ng kanyan at machine gun. Paano naman yan magiging posible? Dali-daling nagtanong si Wang Jingming. Hindi kaya, nagsisinungaling ka lang, di ba't high school student lang naman yang si Lin Jinglan? Saan naman siya kukuha ng kakayahang gumawa ng kanyan sa mga sandaling iyon? Hindi talaga makapaniwala si Wang Jingming. Inisip pa niya na sadya siyang niloloko ni Zhang Maokay, pero nang makita niya ang gulat sa mga mata ni Wang Jingming, naramdaman ni Zhang Maokay na malaking kasalanan ang ginawa ni Lin Jinglan at bakas sa mukha niya ang tuwang may halong kasamaan. Hindi niyo po kasi alam, napakatapang po ng Lin Jinglan na yan. Bago po kami umalis narinig ko mismo na siya ang gumawa noon, nandoon pa rin po sa barko ang mga yun ngayon. Pero huwag po kayong mag-alala, ni isang bala po wala akong pinaputok. Kung kailangan po maaari akong maging testigo." Tiningnan ni Wang Jingming si Zhang Maokay at isang malamig na tingin ang gumuhit sa kanyang mga mata. Totoo man o hindi ang sinasabi niya, sukdulan ang pandidiri niya sa kawalang hiyaan nito. Pero sa dami ng taon niya sa serbisyo, sanay na siyang magtago ng tunay na nararamdaman. Walang makikitang galit o inis sa mga mata niya, sa halip ay ngumiti pa ito ng napakainit. "Sige, malaki ang maitutulong ng isiniwalat mo, pag-aaralan ko itong mabuti. Pero hindi mo na ito pwedeng sabihin pa sa iba. Kung hindi ay mawawala ang karangalan mo, naiintindihan mo ba?" Nag-aalala si Wang Jingming na baka madulas ang dila ni Zhang Maokay. Nasa ibang bansa tayo ngayon kapag nagkagulo dahil dito magkakaproblema. Nang marinig ni Zhang Maokay ang tungkol sa karangalan ay tuwang-tuwa siya, pakiramdam niya ay pinagkakatiwalaan na siya ng embahador. Magsasabi pa sana siya ng pasasalamat pero sa sumunod na segundo ay si Wang Jingming ay nakangiting inilabas na siya ng kwarto pagkaalis ni Zhang Maokay. Tumingin si Wang Jingming sa satellite phone na konektado pa rin, alam niyang siguradong narinig din ni Wang Bingyi.
Kaya diretsahan siyang nagtanong paring Wang, narinig mo lahat ng usapan kanina di ba? Sabihin mo kung anong iniisip mo, pero sa kabilang linya. Hindi pa rin makapaniwala si Wang Bingyi na aalala niya ang araw ng inspeksyon. Maraming beses niyang naramdaman na totoo ang mga gamit, pero nang marinig niyang isang bata lang ang gumawa. Hindi niya alam kung bakit niya ito pinalusot, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam niya ay naging pabaya siya, pero kasabay nooy sobrang swerte rin. Mabuti ng iba ang mapahamak, huwag lang ako kahit anong mangyari. Basta't walang masamang nangyari sa mga taga-Longbo, ayos na, at hindi niya talaga inaasahan na ang isang binatilyo ay kayang gawing barkong pandigma ang isang ordinaryong cargo ship. Lalo na ang napakagaling na diskarte na iyon na nagpatahimik sa mga taga-bansang Piaoliang. Kaya pala nagtataka siya kung bakit ang bansang Piaoliang na imposible namang sumagip, ay bigla na lang sumagip ng mga tao. Itong batang ito mula sa China ay isang henyo talaga. Nakakagulat talaga pagkatapos niyang pag-isipan ang lahat. Seryosong nagsalita si Wang Bingyi. Baka henyo nga talaga ang batang iyan, pero sa ngayon huwag ka munang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Magkunwari kang walang alam, gamitin mong dahilan ang pag-iwas sa mga pirata. Mag-ayos ka ng 2 barkong pandigma para i-escort sila pabalik. Agad ako na ang magpapadala ng mga tao para salubungin sila. Saka natin imbestigahan nang marinig ni Wang Jingming ang plano ni Wang Bingyi. Naisip niyang makatwiran nga ito ang buong pangyayaring ito. Ang bansang Piaoliang ay napaglaruan lang kapag nalaman nila. Siguradong gagantihan nila ang Yunhai, kaya kailangang makauwi agad. Tungkol naman sa katotohanan, tulad ng sinabi ni Wang Bingyi, pwede namang imbestigahan. Pagka-uwi ng akmang, ibababa na niya ang telepono. Muling nagsalita si Wang Bingyi. Teka, yung taong nagngangalang Zhang Maokay. Magpadala ka ng taong magbabantay sa kanya, huwag mong hayaang gumawa ng gulo. Bago sila umalis, sabihan mo si Lin Zhenghai pagka-uwi ay asikasuhin agad ang taong iyon. Pagkatapos nilang magkasundo, agad na inayos ni Wang Jingming ang escort na barkong pandigma. Kinabukasan ng umaga ay minadali na niya ang pag-alis ng Yunhai. Mabilis ang biyahe pabalik. Nakakainip din, pero ang kaibahan, hindi na kasing tensyonado tulad ng pagpunta dito, kaya gamit ang maraming oras. Inayos niya lahat ng datos tungkol sa Fokker-class frigate na in-analyze ng system. Isa na rin itong proseso ng pag-aaral, kung hindi at aasa lang ako lagi sa system. Magiging wala akong kwenta ng nasa kalagitnaan na ng biyahe. Personal na pinangunahan ni Wang Bingyi ang barkong pandigma para salubungin sila matapos tanungin ang lahat ng sakay ng barko. Sa wakas ay nakumpirma na ang buong proseso ng pangyayari habang tinitingnan ang mga kanyan at machine gun na nakita na niya dati. Tinapak ni Wang Bingyi ang balikat ko habang nakangiti. Magaling na bata, isa kang talento. Hindi ko akalaing malulusutan mo ako, pero maganda na rin ang nangyari. Kung hindi dahil dito, hindi ko malalaman na mayroon pala sa ating bansang Long na isang batang henyo na tulad mo. Pilit akong ngumiti dahil sa hiya. Tumingin ako kay Wang Bingyi at buong sinseridad na nagsalita. Hepe Wang, pasensya na po talaga. Nakaabala pa po ako sa inyo, gusto ko pa sanang magpatuloy sa paghingi ng tawad. Pero pinigilan ako ni Wang Bingyi sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay. Sige na, tama na, tandaan ninyo. Ang pagiging buhay ninyo ay mas mahalaga sa lahat, huwag kayong mag-alala sa nangyari. Nakausap ko na ang mga nakatataas, hindi na nila iimbestigahan ang kaso. Pero kukunin ko ang mga kanyan sa barko ninyo. Labis na natuwa si Lin Zhenghai nang marinig iyon. Hindi na niya hinintay pa ang mga tauhan ni Wang Bingyi at inutusan na ang kanyang mga kasama para magbaklas. Inilipat nila ang lahat ng kanyan at machine guns sa barko de gyera. Hindi na rin nagtagal si Wang Bingyi, dahil marami pa siyang kailangang isulat na ulat pagkaraan ng ilang araw. Sa wakas ay ligtas na nakabalik ang Yunhai nang makatapak sila sa kanilang sariling lupa. Doon lang tuluyang nakahinga ng maluwag ang lahat. Ng gabing iyon naging galante si Lin Zhenghai. Nagpahanda siya ng 10 lamesa sa bahay ng mga Lin para sa isang salo-salo para sa lahat maliban kay Zhang Maokay. Habang masayang kumakain ang lahat, biglang may narinig na mga yabag mula sa labas. Isang opisyal kasama ang isang pangkat ng mga sundalo ang pumasok. Sinuri muna ng nangungunang opisyal ang lahat. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at magalang na sumaludo. Kumusta, kasamang Lin Jinglan? Ako si Zhao Rui mula sa base ng hukbong dagat. Inutusan ako ng pinuno na isama kayo. Seryoso ang itsura ng opisyal at may talam sa kanyang mga mata. Nang makita ang eksena, nagsimulang magpanik ang pamilya Lin. Anong nangyayari? Bakit siya kukunin? Gayong kara rating lang niya. Hindi ba't sinabi ni Hepe Wang na hindi na iimbestigahan ang nangyari sa dagat? Agad na tumayo si Lin Zhenghai at mabilis na lumapit sa opisyal at seryosong nagsalita. Anong kasalanan ang nagawa ng aking si Lin Jinglan? Bakit ninyo siya bigla ang kukunin? Kung may nagawa siyang mali, ako na lang bilang magulang niya ang sasama. Nagsigawan na rin ang ibang miyembro ng pamilya Lin at hinaranggan ako sa likod nila. Oo nga, anong kasalanan ni Lin Jinglan? Hindi ninyo siya basta-basta makukuha ng walang dahilan. Ano ba ito? Hindi masamang tao ang aming Lin Jinglan. Tungkol sa pag-modify ng armas, hindi ba't sabi hindi na iimbestigahan iyon? Talaga bang kukunin ninyo ang bata valedictorian si Lin Jinglan? Nagulantang ang opisyal sa sunod-sunod na sinasabi ng mga tao. Bakit bigla siyang nagmukhang kontrabida? Sumusunod lang naman siya sa utos na dalhin ang binata sa harap niya. Para sa isang pag-uusap, kailangan pa bang ang pinuno mismo ang pumunta para lang makipagkita sa isang tao? Mabilis na nagsalita ang opisyal. Huwag kayong mag-alala.
Walang masamang intensyon ng pinuno, gusto niya lang makilala si kasamang Lin Jinglan. Isa lang itong regular na pagtatanong, huwag kayong mag-alala. At huwag kayong matakot, hindi namin ibebenta ang batang ito. Nandoon din si Hepe Wang Bingyi ng Haizhou Military Prosecutor's Office pero hindi nabawasan ang takot sa mukha ng lahat. Kahit na sila'y mga ordinaryong mamamayan lamang na nagtatrabaho sa barko, alam nilang kamatayan ang parusa sa paggawa ng armas. Pero dahil sa mga armas na iyon ay nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan sa biyaheng ito. Paano nila hahayaang harapin ito ng isang bata ng mag-isa? Napabuntong hininga ako nang may ginhawa sa likod ng mga tao. Humakbang ako sa harap ng lahat para pakalmayin sila, sinasabing mga tiyo at lolo. Huwag po kayong mag-alala, marahil ay may itatanong lang ang pinuno. Makakasiguro po kayo, imposibleng basta na lang nila akong kukunin para barilin. Hindi magtatagal at makakabalik din ako, at matapos ko silang pakalmayin. Dahan-dahang kumalma ang lahat, binigyan ko si tatay ng tingin na nagsasabing huwag mag-alala. Kaya sumama na ako sa opisyal ng militar, pagdating ko sa kinaroroonan ni Wang Bingyi. Pinapagalitan na ng husto si Wang Bingyi ng isang matandang nanlilisik ang mga mata sa galit. Halos murahin na siya na parang apo, at nang makita niyang pumasok ako. Bahagyang kumalma ang matanda at ibinaling ang tingin sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may pagtataka, tapos bahagyang naningkit ang mga mata at ngumiti. Mukhang interesante kang bata ka, hayaan mong magpakilala muna ako. Ako si Yang Shenshen, gusto kong itanong kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Naglakas loob kang gawing barkong pandigma ang isang cargo ship, alam mo ba na iyan ay sapat na para makulong ang buong pamilya mo, kahit na nakangiti si Yang Shenshen. Ang mga sinabi niya ay nagbigay ng kilabot sa akin, kumurap ako at nagsalita. Sir, sigurado akong mas alam ninyo kaysa sa akin na laganap ang mga pirata sa lugar na iyon. Hindi pa katagalan, isang dayuhang cargo ship din ang napahamak, at iyon pa lang ang nabalita. Sino ang nakakaalam kung ilan pa ang hindi nabalita, kung hindi ko ginawang barkong pandigma ang barko? Noon, ang buong pamilya namin, kasama ang lahat ng sakay ng barko, ay mamamatay sa kamay ng mga pirata. Pinoprotektahan lang namin ang aming kaligtasan. Tinitigan ako ni Yang Shenshen ng ilang sandali nang may mapanuring tingin. Pagkatapos ay bahagya siyang suminghal at ngumiti, ang tapang mo namang bata ka. Pero buti na lang at tama ang naging desisyon mo, kung hindi ninyo binago ang mga armas noon. Baka hindi na kita makikita ngayon, kahit na malaki ang gulong pinasok mo. Pero masaya akong kayo ang nabuhay, narinig ko lang na ikaw daw. Ang mag-isang gumawa ng buong set ng sandata, at ilang libong piso lang ang ginastos mo. Hindi kaya nagsisinungaling ka para protektahan ang pamilya mo, sir, walang kinalaman ng pamilya ko sa mga armas na iyon. Bago ito iputok, akala nilang lahat ay modelo lang iyon. Kahit na mukhang nakakatakot ang bagay na iyon, sa totoo lang ay mababa ang bilis at katumpakan ng pag-atake nito. Wala akong sobrang pera para sa infrared sensor at face diary radar, kalmadong tumango si Yang Shenshen. Pero sa loob-loob niya ay nagulat siya ng husto, akala niya ay nag-e-exaggerate lang si Wang Bingyi. Hindi niya inaasahan na talagang may kakayahan ang batang ito, kahit na ang anti-ship cannon ay kaya niyang gawin gamit lang ang kamay. Habang lalo siyang tinitingnan ni Yang Shenshen, lalo siyang nasiyahan, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ngumiti siya at nagsalita, "Bata, gusto mo bang sumali sa aming militar? Dahil sa iyong ipinakitang gilas sa dagat, at kung gagamitin ko ang impluensya ko bilang matanda, pwede kitang direktang ipasok sa Navy, at hindi imposibleng gawin kang major nang di nadadaan sa proseso." Ngunit, umiling ako. Natigilan si Yang Shenshen ng isang segundo, pagkatapos ay sinabi, "Kung gayon, gusto mo bang sumali sa Research Institute sa ilalim ng Navy? Hihi, pwede rin naman iyon. Pagkatapos mong sumali sa Research Institute, bibigyan kita ng sarili mong laboratorio. Basta't nasa tamang saklaw, sapat ang pondo. Maganda na ang alok kong ito, hindi ba?" Pero muli akong umiling. Lalong kumunat ang noo ni Yang Shenshen, "Kung gayon, gusto mong gamitin ang teknolohiya mo para kumita. Pwede rin naman iyon, pero ang pinakabagong teknolohiya ay dapat munang ibigay sa militar. Pagdating ng panahon, siguradong hindi kukulangin ang bayad sa iyo, habang pinapakinggan ko ito model." Umiling pa rin ako, natigilan si Yang Shenshen. Ang tatlong direksyon na iminungkahi niya, lahat ay kumakatawan sa kapangyarihan. Ayaw niya sa tatlong ito, ano ba talaga ang gusto niya? Sa sandaling iyon, nagsalita ako. "Chief, gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Bagamat mayroon akong kaunting talento. Pero gusto kong matuto ng mas sistematiko at comprehensible, halos maibuga ni Yang Shenshen ang kanyang tsaa. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha, ngunit bigla niyang naalala ang binatang nasa harapan niya. Sa katunayan, graduate lang siya ng high school, pero sa kaalaman niyang ito, kaya niyang gumawa ng sariling bala at mag-modify ng barko. Baka kahit mga propesor sa unibersidad ay walang ganitong kakayahan, hindi ba't sayang lang sa oras at talento kung babalik pa siya sa pag-aaral? Mas mabilis siyang uunlad kung diretso siyang magtatrabaho, pero nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Pinili pa rin niyang igalang ang desisyon ko, hindi naman masama ang pag-aaral sa kolehiyo. Hindi ko lang alam kung matutugunan ng Longhai University ang iyong mga pangangailangan nang marinig ko ito.
Natigilan ako sa nakaraang buhay ko dahil sa kagustuhan ni tatay. Nag-apply ako sa Qingbei pero sa panibagong buhay na ito. Matapos ma-activate ang system, naramdaman ko ring mas bagay sa akin ang Longhai University. Sadyang hindi lang maganda ang tiyempo ng muli kong pagkabuhay. Sarado na ang registration sa Longhai University noon. Ngayong sinasabi ito ni Yang Shenshen, hindi ko mapigil ang matuwa. Ginoo, ibig niyo pong sabihin, makakapasok ako sa Longhai University, syempre naman. Kailangan ko lang gumawa ng kaunting paraan, pero ikaw na bata ka, kailangan mo ring mangako sa akin ng isang kondisyon, walang problema basta't hindi labag sa moralidad. At kaya kung gawin, sabihin niyo lang po, Ginoo. Natawa ng malakas si Yang Shenshen at tinapak ang aking balikat. Isa kang interesanteng bata, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kamakailan, ang Amerika at ang mga bansa sa paligid ng ating Dragon Country ay palakas ng palakas ang loob, iniisip nilang mahina ang ating depensa sa baybayin ngayon. At wala tayong magawa sa kanila, kaya inaprubahan ng nakatataas ang 1 bilyon at 300 milyon. Nagpa siya na bumili mula sa maoksyong ng 3 Type 135 modified frigate. Gusto kong sumama ka para tingnan kung sinusubukan tayong lokohin ng maoksyong gamit ang mga depektibong produkto. Habang nagsasalita si Yang Shenshen, lumungkot ang kanyang mga mata, dati. Nalamangan na ang Dragon Country ng mga taga-maoksyong, noong panahong iyon, kailangan ng Dragon Country ng mga napaka-advanced na sandata. Ngunit, karamihan sa mga armas na ibinenta ng maoksyong sa Dragon Country ay masikat lang kaysa sa tunay na lakas nito. Hindi nagtagal ay ibinaba ang mga ito sa second line, kaya sa pagkakataong ito, siya ay may malaking inaasahan sa binatang nasa harap niya, kahit na hindi kinakapos sa military-industrial talent ang Dragon Country sa kasalukuyan. Pero kung pag-uusapan ng kayang gumawa ng anti-missile cannon ng mag-isa, sa totoo lang, wala siyang maisip na kahit isa. Gayunpaman, sa sandaling ito, habang nakikinig sa mga sinasabi ni Yang Shenshen, ako, si Yunhai, ay hindi mapigil ang kumunat ang noo. Gumastos ng napakalaking halaga para bumili ng luma at makalumang coastal patrol boat. At 3 barko lang. Hindi ba't lugi tayo dito? Isang kislap ng determinasyon ang lumitaw sa aking mga mata. Ang 1 bilyon at 300 milyon, mas mabuti pang ibigay na lang sa akin, kaya kung bigyan ng ating Dragon Country, Yunhai. Ng karagdagang 10 Fokker frigate, Yunhai, sina Yang Shenshen at Wang Bingyi sa gilid. Ay tila natulala sa sinabi ko, pareho silang natigilan. At hindi nakapagsalita ng matagal, Lin Jinglan, bata ka, lasing ka ba galing sa bahay? Para magsalita ng kalokohan dito, Station Chief Wang, seryoso ako. Nandito po ang hepe, paano naman ako magyayabang? Habang nagtatalo kami ni Wang Bingyi, bata ka pala, minaliit kita. May tapang ka nga, pero ang pagyayabang ay madali lang gawin. Kahit sino kayang sabihin yan, sige nga, sabihin mo sa akin. Bakit naman ako maniniwala sa'yo, noong nasa dagat tayo? Sa pamumuno ni Ambassador Wang Jingming, personal akong sumakay sa Fokker F May warship para tingnan ito. Habang pabalik, pinag-aralan ko na rin ito. Ay handa ko na ang mga pangunahing plano at teknolohiya, kung hindi po kayo naniniwala sa akin. Maaari kong ilabas ang mga plano at teknolohiya, maghanap po kayo ng kahit sino para suriin ito. Kahit hindi parehong-pareho ang performance, siguradong hindi ito mas mahina. Dahil hindi ko pwedeng ibunyag ang tungkol sa system, napakaingat ng mga sinabi ko. Kung sa totoo lang, siguradong kapareho ito ng sa Amerika. Pinakamatagal na ang pagbabago sa itsura. Sa pagkakataong ito, hindi na hinintay magsalita si Yang Shenshen. Walang pasensyang nagtanong si Wang Bingyi, bata. Huwag mong sabihing ninakaw mo ang mga plano ng Amerika, Station Chief Wang, paano mo matatawag na pagnanakaw ang teknolohiya? Ito ay pag-aaral at pagkuha ng inspirasyon, saka, ang kanilang pangunahing teknolohiya. Paano naman ito mananakaw sa isang tingin lang, ito ay pinaghirapan kong pag-aralan. Biglang tumahimik ang silid, hindi na nakipagtalo sa akin si Wang Bingyi. Pero puno pa rin ng pagdududa ang kanyang mga mata, ang binata sa kanyang harap ay isang henyo. Pero kahit henyo ay may limitasyon, sa loob lang ng 10 araw, mapag-aralan ang Fokker frigate. Paano iyon magiging posible? Sige, mag-uutos ako ng mga tao para i-verify ang mga teknikal na dokumento. Kung pumasa, ibibigay ko sa iyo itong 1.3 bilyon. Basta't matapos mo, tinitiyak ko sa iyo, hihiling ako ng malaking parangal para sa iyo. Pero dapat may deadline ang trabahong ito, 10 taon, at hindi dapat lumagpas ng 15 taon. Ano sa tingin mo, nang marinig ko iyon? Isang ngiti ang sumilay sa aking mga mata, ang Fokker frigate. Halos na pag-aralan ko na yan habang nasa biyahe, niloloko nyo na naman po yata ako. 10 taon, kapag natapos yan, huli na ang lahat. 1 taon lang ang kailangan, pinakamatagal na. Bigyan nyo pa ako ng 2 taon, kahit aircraft carrier ay gagawin ko para sa inyo. Pero hindi pwedeng kulangin ang tauhan, materyales at pondo, nang masabi ko ito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Yang Shenshen at Wang Bingyi. Puno ng gulat at pagtataka ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Yang Shenshen ay niloloko lang siya ng bata. Noong una, akala niya posible ang tungkol sa frigate, pero ngayong sinabi niya ito.
Nagduda pa siya kung nabulag ba siya sa isang malaking pangako at naniwala pa sa salita ng isang bata. Pero dahil nakapagsalita na siya, napilitan na lang siyang sabihin, "Bata, ituturing ko na lang na dala ng iyong kabataan ang mga sinabi mo. Gawin mo muna ang frigate bago natin pag-usapan ang aircraft carrier." Pagkasabi niyon, handa na siyang paalisin ako. Pero hindi ako nagmadaling umalis, sa halip ay nahihiya akong napakamot sa ulo. "Hepe, may isa pa akong sasabihin sa inyo, tungkol sa Yunhai, alam niyo na po. Malapit nang magsimula ang klase sa Yunhai, at ang paggawa ng frigate ay mangangailangan ng maraming oras para sa Yunhai. Kaya para sa Yunhai, kailangan ko pong hilingin na kausapin niyo ang eskwelahan. Maaaring maging irregular ang pagpasok ko sa klase, at kailangan ko rin ng sarili kong research institute. Sasabihan ko kayo kapag kailangan ko ng mga tauhan at materyales." Sinabi ko ang lahat ng aking hiling sa isang hiningahan lang. Agad namang pumayag dito si Yang Shenshen, total, naibigay na rin naman ng isang napakalaking proyekto. Ang pag-iisip sa maliliit na bagay ay parang pagiging makitid, pero may ilang bagay siyang kailangang linawin. "Walang problema sa mga sinabi mo, pagdating ng panahon sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Pero tandaan mo, bata, ang resulta ang kailangan ko. Hindi ang proseso, huwag mong iwanan sa gitna." Sa dahilan ng pagtakas ang tingin sa akin ni Wang Bingyi ay may halong pag-aalala at paghanga. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, "Bata, galingan mo kapag talagang nagawa mo ang 10 frigate na iyon. Ikaw na ang magiging bagong ama ng pandepensang pandagat. Ang tagapagtatag ng bagong frigate ng ating Dragon Country, balang araw baka may sama ka pa sa mga libro." Pagkalipas ng ilang araw, dumating na ang pasukan sa Longhai University. Sa wakas ay may balita na rin tungkol sa mga blueprint na dinala ni Yang Shenshen para sa verifikasyon. Marahil ay nakita ng nakatataas ang halaga ng mga blueprint, kaya naging napakabait ni Yang Shenshen sa Longhai University. Binigyan niya ako ng isang hiwalay na research institute sa malapit, pero kasalukuyan pang inihahanda ang mga materyales at kagamitan. Masaya ako sa kalayaan ko kahit na nakapag-aral na ako ng kolehiyo sa nakaraang buhay ko. Ngunit noon ay ibang-iba ang Qingbei sa Longhai University, dito lahat ay semi-militarized management. Hindi nagtagal pagkaupo ko sa classroom, isang lalaking may salamin ang pumasok. Dumiretso siya sa harap at pumatok sa mesa. Tumingin siya ng matalim sa lahat ng naruroon. "Ako si Li Shenxing. Ako ang inyong profesor sa military major subject. Alam kong noong high school kayo ay itinuturing na pinakamagagaling sa inyong mga paaralan, ngunit sa Longhai University, kayo ay mga ordinaryong estudyante lamang. Mula ngayon ang inyong military major subject na mas mababa sa 80 puntos ay magkakaroon ng isang demerit, mas mababa sa 60 puntos ay magkakaroon ng major record. Kung mayroon kang mahigit sa 4 na major record, direkta kang matatanggal. Tandaan ninyo, hindi tumatanggap ng mga pangkaraniwan ang Longhai University. At lalong hindi ito lugar para magsayang kayo ng oras nang sabihin niya iyon." Nagkagulo ang buong klase, bakas sa mukha ng lahat ang hindi makapaniwala. Mahigit sa 4 na beses at tanggal agad, hindi namin narinig na may ganitong patakaran ang Longhai University. Ngunit hindi na nagpaliwanag pa si Li Shenxing, tiningnan niya lang ang lahat. Susunod, ang bawat isa ay magpakilala ng maikli. "Sabihin niyo rin ang inyong plano para sa unang semestre. Magsimula tayo sa hanay na ito." Medyo nakakagulat ang tiyak niyang tono, pero isa-isang pumunta sa harap ang mga estudyante. Ibinahagi nila ang kanilang mga pangarap tulad ng pagsasaliksik sa teknolohiya, ang muling pagbangon ng Dragon Country at iba pa. Napakatayog ng kanilang mga sinabi. Habang nakikinig si Li Shenxing, nagkomento siya, "Hindi pantasya ang teknolohiya. Kapag natapos mong pag-aralan ng aerodynamics, malalaman mo kung gaano kaangal ang mga sinabi mo ngayon. Kung sasabihin mo ang pangarap mo, kailangan mong kumilos. Kung hindi, puro ka lang salita. Mas magaling pa sa iyo ang patatas na nakapatong sa keyboard." Ang talas ng dila niya. Seryosong boses kasama pa ng talam sa kanyang mga mata. Sunod-sunod na napahiya ang mga estudyante at namula ang kanilang mga mukha. Walang sino man ang nakapag-angat ng ulo pagbaba sa entablado. Hindi nagtagal, ako na ang sumunod. Kalmado akong naglakad papunta sa harap. "Ako si Lin Jinglan. Ang plano ko para sa unang semestre ay simpleng gumawa ng isang Fokker frigate. Tungkol naman sa aking pangarap model, pinakamainam na malampasan ang Fokker frigate." Sinabi ko iyon ng buong diin. Sayang ang kabataan kung hindi ka magiging mayabang, lalo na't mayroon talaga akong kakayahan ngayon. Tumaas ang kilay ni Li Shenxing sa dami ng estudyanteng umakyat sa entablado. Siya ang kauna-unahang may lakas ng loob na magsalita ng ganito kaprangka, kaya medyo naintriga siya. "Estudyanteng Lin Jinglan, tama ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi mo?" "Alam ko," habang pinapakinggan ang magaang na sagot na iyon. Biglang nakaramdam ng inis si Li Shenxing, hindi kaya nagpapapansin lang ang isang ito. Pero nang tiningnan niya ang hawak na student file, biglang natigilan si Li Shenxing. Ang score ng estudyanteng ito sa college entrance exam ay mas mataas pa sa passing score, pero sa huli ay special recommendation pala mula sa military department. Siguradong may dahilan dito na hindi ko alam. Napangiti at tumango si Shenxing. "Sige, Lin Jinglan, tama, nagtagumpay kang ipaalala sa akin kung sino ka." Sumunod na estudyante, habang nakatingin sa akin ang lahat na parang Diyos. Taas noo akong bumaba mula sa entablado. "Hehe, ang galing ko talagang magpasikat.
Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa dormitoryo, wala pa ni isa sa mga kasama ko sa kwarto. Nag-isip ako sandali at kinuha ang papel at panulat mula sa bag ko. Kanina sa klase, sinabi kong pangarap kong malampasan ang Fokker Frigate. Hindi iyon isang salitang walang laman, kundi pagkatapos kong suriin ang Fokker Frigate. Matagal ko nang iniisip ang ideyang ito, gusto kong masi-optimize pa ang weapons system. Pero kasama rito ang pamamahala sa power unit at halos lahat ng structural steps. Hindi ganoon kadali ang magbago, buti na lang may tulong mula sa system sa isip ko. Maaaring ay proseso at suriin ng malalim ang kaukulang data sa pamamagitan ng system. Habang iniisip ko ang mga data na ito sa aking isipan, nagbigay din ng paalala ang system, na-detect na nagdidisenyo ng warship weapon structure ang host. Kasalukuyang nagsasagawa ng self-check nang marinig ko ang boses sa aking isipan. Bigla akong natigilan at pagkatapos ay bumuhos ang matinding tuwa sa aking puso. Hindi ko inaasahan na may ganitong function ang system, mas madali na ngayon. Pagkatapos, sa tulong ng system, in-optimize ko ang torpedo, naval gun, close-in weapons system, at machine gun. Pati na rin ang missile launcher at iba pang aspeto ay na-optimize ko, at pagkatapos ng system inspection at processing. Mabilis akong nagsimulang magsulat at gumuhit sa papel, hindi ko na malayan ng oras. Nang malapit na akong matapos gumuhit, biglang may tumapik sa kamay ko. Anong ginagawa mo? Medyo inis kong tiningnan. Ayaw na ayaw kong may gumagambala sa akin kapag abala ako. Pero nang tumingala ako, nakita ko si Li Shenxing. Professor Lee, bakit po kayo nandito? Tiningnan ni Li Shenxing ang mga guhit sa mesa. Naiinis na sinabi niya, alam mo ba kung anong oras na? Hindi ka umattend ng class meeting sa gabi, akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Kinamot ko ang aking ulo, ahaha. Pasensya na po, Professor Lee, nakalimutan ko ang oras kapag abala ko. Pero sakto ang dating ninyo, itong weapon upgrade para sa frigate. Halos tapos na ang mga blueprint, tulungan niyo po akong tingnan kung mayroon pa bang pwedeng idagdag. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Li Shenxing, ano raw ang narinig ko? Blueprint para sa weapon upgrade ng warship. Baka naman nagdadahilan lang ang batang ito para sa pag-skip niya ng klase, pero kung magdadahilan man lang, sana yung medyo kapanipaniwala. Ano, kung sa isang hapon lang ay makakagawa ka ng blueprint ng armas, para saan pa ang ilang taon o dekada naming pag-aaral? Napananatili sa laboratorio para sa research, kinuha ni Li Shenxing ang mga guhit sa mesa at handa na siyang sermonan ako. Pero habang tinitingnan ang mga blueprint na puno ng makakapal na data formula at design, napamulagat si Li Shenxing sa aerodynamic layout pagkatapos tingnan ng ilang beses. Aerodynamic layout, lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata sa aerodynamic layout at perpekto ang aerodynamics nito. May mga bahagi pa nga na hindi niya maintindihan. Pagkalipas ng matagal na panahon, huminga siya ng malalim. At saka tumingin sa akin ng gulat na gulat paano mo nakuha ang mga theoretical data na ito. At itong mga engineering principle pati na rin ang ilang mechanics sa larangang ito. Paano mo ito kinalkula? Tandaan na si Li Shenxing mismo ay nasa scientific research din. Idagdag pa ang pagtuturo kaya halos bahagya niya lang naiintindihan ang mga data na ito. Pero itong bata sa harapan niya talagang hindi ka panipaniwala, pero agad din siyang may naalala. Teka, sinabi mo kanina nagagawa ka ng barkong pandigma, seryoso ka ba doon? Tumango ako ng mariin, tumingin si Li Shenxing sa determinadong mga mata ko. Hindi niya napigil ang bumilis ang paghinga at saka tumingin sa akin ng may pag-asa at sinabi, baka pwede akong maging assistant mo kung ganoon. Maraming salamat, Professor Lee. Naging simple na lang ang mga sumunod na araw habang unti-unting dumarating ang mga gamit at materyales sa Research Institute. Paunti ng paunti ang oras ko sa klase, halos lahat ng oras ko ay ginugol ko na sa Research Institute. Ngayong may pera, tao, materyales at gamit, napakabilis ng pag-usad ng trabaho. Makalipas ang 2 buwan, tiningnan ko ang binagong Fokker Frigate sa harapan ko. Tumango ako ng may kasiyahan, hindi para maging eksakto. Dapat na itong tawaging Dragon-class warship sa araw ng sea trial ng Dragon-class warship. Personal na nagdala ng tao si Yang Shenshen maging si Wang Bingyi mula sa malayong Haizhou ay dumating din. Habang pinagmamasdan ang maringal na barkong pandigma sa kanilang harapan, puno ng pagkamangha ang mga mata ng lahat. Isinama ko sila sa barko at nagsimulang magpaliwanag. Mga ginoo, tingnan ninyo, ito ang pangunahing gun turret launch area. Tapos doon naman ang helicopter landing pad. Kahit na ang ating Dragon-class warship ay nakabase sa Fokker Frigate, mas malakas ito ng 30% sa kabuuan. Ang pangunahing pagbabago ay sa sandata. Ngayon bibigyan ko kayo ng demonstration. Agad sa ilalim ng aking operasyon, isang electronic voice ang umalingaw-ngaw sa command room. Kasalukuyang isinasagawa ang missile check complete. Inilulunsad na ang missile kasabay ng pagtatapos ng electronic voice. Isang bilog ng asul na apoy ang biglang sumabog halos sa isang iglap lang. Umalis na ang missile sa launch area at sumugod pasulong sa napakabilis na tulen. Naramdaman pa nga ng lahat ang nakakatakot na presyon na dala ng mabilis na paglipad ng missile. Parehong si Wang Bingyi at Yang Shenshen ay nagpakita ng tuwa sa kanilang mga mukha. Nakatutok ang kanilang mga mata sa unahan, halos mapatili na sila sa kinatatayuan. Sa isang iglap lang lumipad na ang missile sa tabi ng target na barko.
Sunod ng isang malakas na pagsabog at matapos ang isang nakakasilaw na liwanag. Isang mushroom cloud ang umangat sa himpapawid, ang init na dala nito ay may kasamang amoy ng pagsabog. Sa isang iglap ang buong barko ay sumabog at nagkapira-piraso, lahat ng naroroon ay natulala. Tumingin ako sa screen, pasado ang bilis. Tinatayang nasa 1.5 Mach si Wang Bingyi na isang malaking lalaki. Ay napaluha pa sa sandaling iyon dahil sa Dragon-class warship. Sa wakas makakatayo na ng tuwid ang Dragon Country sa karagatan, marahil ang binatang ito sa kanilang harapan ay magiging tulad nga ng kanyang sinabi. Ang magiging ama ng pandepensang pandagat ng Dragon Country.